Okay, mga kapatid, kumusta kayo? At ngayon na naman ay Biyernes ng gabi ay prayer meeting ngayon, mga kapatid. Pero kailangan alalahanin po natin, mga kapatid, na sa darating na linggo ay ating obserbasyon ng 23rd anniversary ng GCC. At I would like to invite everyone to come upang makasama namin kayo sa celebration ng anniversary natin. Although ito ay simple lamang, pero maganda, mga kapatid, sama-sama tayo kahit ngayon ay may pandemya pa. Pero bago tayo dumako doon sa ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat sa opportunity na iyong binigay sa amin sa hapon ito. Kami, Panginoon, nagpapasalamat sapagkat ang ganitong pagkakataon, mas lalo kami, Panginoon, lumalapit sa iyong trono ng biyaya upang humingi ng gabay, ng basbas, upang kami ay ingatan sa laban sa lumalaganap na pandemya. Marami pong salamat, Panginoon, at hinihiling ko, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran, nasa bahay man sila, nakikinig, at sa aming mga kaibigan, sila po, Panginoon, ay makakaalam ng tungkol sa pag-aaral sa hapon. Ito po, Panginoon, ay tungkol sa Panginoong Kristo. Marami pong salamat, Panginoon, sa hapon ito sapagkat iyon niloob na ang mga hadlang ay aming awiin at
kami ay may tiwala na lumapit sa iyong trono ng biyaya. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinagsalamatan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Katulad ng sabi ko sa nasabi ko sa inyo kanina mga kapatid, ito ay tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Ito po ay mahalaga na mayroon tayong mga babanggitin, mga doktrina o teaching na nakaukol dito na ating hinahawakan. At ito mga kapatid ay turo ng Biblia kung kaya't hindi po tayo maliligaw. An angel of the Lord appeared to Joseph. At sabi nga dito mga kapatid sa Matthew chapter 1, verse 18 to 22, ito, babasahin ko na lamang sa inyo sapagkat ito dito natin kukunin ang aral tungkol sa ating Panginoon Kristo. This is how Jesus was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph, but before marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Verse 19, Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly. So he decided to break the engagement quietly. Verse 20, as he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. And she will have a son, and you are to name him, for he will save his people from their sin. All of this occurred to fulfill the Lord's message through the prophet. Ang tinutukoy dito si Propeta Isaiah, mga kapatid. At ito ay nabanggit din sa Galatia chapter 4, verse 4 to 5. Babasahin ko sa inyo mga kapatid ang Galatia chapter 4, to 5. Ang sabi dito, when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us, who were slave to the law, so that He could adopt us, His very own children. Verse 6, and because we as His children, God has sent the Spirit of His Son into our heart, prompting us to call out, Abba Father. Now you are no longer a slave, but God owns child. And since you are His child, God has made you His heirs. Tayo ay ginawa ng Panginoon na tagapagmana. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Pero mga kapatid, huwag po natin kalimutan na si Kristo Jesus ipinanganak ni Mary. Si Mary walang relasyon sexual kay Joseph. He was born while she was
still a virgin. Mary was a virgin. But mayroon po siyang ipinagdadalang tao. Na ang ipinagdadalang tao niya ay bunga ng banal na Espiritu. Sabi rito, become pregnant through the power of the Holy Spirit. So mga kapatid, si Jesus ay hindi bunga ng fleshly desire ni Joseph at ni Mary. Si Jesus, ipinagbuntis muna at ipinanganak sa kapangyarihan ng Santo Espiritu bilang kasagutan ng prophecy noong Old Testament. Isaiah chapter 53. Na ang sabi doon, ang isang birhen ay manganganak at ang ipanganganak niya. Ang sabi dito, sa verse 23, Matthew chapter 1 verse 23, Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Alam niyo mga kapatid, ang salitang yan, na ang God ay with us, ay malaking bagay para sa mga tao ngayon, dapat. Sa atin, magmula ng bagong tipan, nung matatag ang bagong tipan mo sa Book of Acts, hanggang ngayon, dapat ang salitang Emmanuel, nang ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us, ay dapat bigyan natin ng halaga. Malaking pagpapahalaga ang gawin natin. Sapagkat ang Diyos ay tumaatin sa personahe ni Kristo. Si Kristo ang katuparan ng mga sinabi ng mga propeta na siya magiging tagapagtubos at ang layunin ng Panginoon ay tubusin ang lahat ng tao. Mabayubay sa krusya, pahirapan, litisin, at ipako sa krus, at siyang aako ng ating mga pagkakasala. Sa isang taong may mabigat na pagkakasala, once po siya mapatawad dahil may umako ng kanyang pagkakasala, iyan po ay malaking bagay. Bagay na dapat kanyang ipag-celebrate, ipagbunyi, nang dahil may umako ng kanyang pagkakasala at yan ang ginawa ni Kristo. Mga kapatid, sana makita natin ngayong Disyembre, bilang buwan na inaalala natin si Kristo. Sana makita natin na si Kristo ay pinanganak sa isang sabsaban sa Judea at lumaki po siya at siya po ay pinagkaisahan, ipinako siya sa krus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Iyan po ay isang katuturuan na dapat pong panghawakan natin na si Kristo ay hindi ordinaryong tao. Sabi dito, a man of integrity, a descendant of King David. Jesus' legal and earthly father. At dito makita natin, He is God. God honors integrity. Si Kristo ay may integridad. Kung kaya ito ay Diyos na bumaba mula sa langit, nagpakumbaba, kaya tayo, ang ating social position is little important when God to use us. Kung tayo ay ginagamit ng Panginoon, hindi po natin dalalala ang ating social position.
sapagkat po walang kinalaman ang social position sa paggamit ng Diyos sa atin. Tayo ay ginagamit niya dahil tayo sumusunod kay Kristo. Tayo ay ginagamit niya sapagkat tayo nagpapakumbaba at very much willing na maglingkod sa Panginoon. Kaya makikita natin ang bayang Nazareth sa Bethlehem, sa Judah po yan, ay itinuturing na maliit na bayan. Subalit, diyan po nagmula ang ating Panginoon. Ang Judah po, ang Bethlehem, ay isang maliit na bayan. Meaning, ang Panginoon hindi nagmula sa isang malaking bayan, sa isang marangya na bayan, kundi nagmula sa maliit na bayan. Ang ibig sabihin lamang noon, siya ay hindi masyado binibigyan importansya. Ang sabi nga ng Biblia sa Juan chapter 1 verse 11, He came into His own, but His own received Him not. Hindi po siya tinanggap dahil sa kalagayan niya na siya raw ay anak ng isang karpentero. Pero si Joseph po ay hindi niya ama sa totoo lamang. Ama lamang niya dahil sa pisikal, pero po si Jesucristo ay pinagdalang tao ni Maria dahil sa kagustuhan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung kaya mga kapatid, sabi nga dito, ang lahat na ginawa ni Kristo, ang kapanganakan ni Kristo sa Kalbaryo ay itinakda. Itinakda po yan. Ang tayong mga tao naniniwala na si Kristo ay ipinanganak, pero di natin pinapanghawakan na pinanganak siya ng December 25. Pero ang tiyak na bagay, si Kristo ay ipinanganak. Kung kaya't yan ang dapat nating tingnan na sabi dito, all of this occurred to fulfill the Lord's message through the prophet Isaiah. Na ang sabi doon, ang isang buntis ay manganganak at ang kanyang ipanganak ay mula sa kapangyarihan ng sumugoy. Pero basahin ko lang sa inyo ang komentary sa Matthew chapter 20, sa chapter 1, verse 20 to 23. Ito ang komentary. The angel declared to Joseph that Mary was conceived by the Holy Spirit and would be a son. This reveals an important truth about Jesus. He is both God and human. The infinite, ultimate God took on the limitation of humanity so He could live and die for the salvation of all who would believe Him. Kung kaya mga kapatid, sabi dito, Jesus means the Lord saved. Kaya mga kapatid, importante na tayo, ang kaligtasan natin ay kay Kristo lamang. Sapagkat siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. At ang ibig sabihin ng Jesus, ang ibig sabihin niyan, the Lord saves. Ngayon, kung wala ka pang kaligtasan, nandiyan ka nakikinig, maaari kang maligtas ngayon at tanggapin mo lamang ang Panginoon Kristo bilang sarili pinapagligtas. Ngayon po ay may mga mananalangin para sa atin at bali po sila 5. Ang unang mananalangin para sa atin ay si Jobri Safra.
Good day po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating Diyos Ama. Yumuko po tayo at ituon po natin ang ating sarili sa pagkinig. Let's pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang tunay na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ako po'y nanalangin, Panginoon, bilang ang anak mo, Diyos, bilang tagapagsunod sa inyong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong gabay sa amin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Tunay nga, O Diyos, na di mo kami pinabayaan mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. At nawa, Panginoon, kami po ay nanitluhod sa inyo, Panginoon, upang ang aming panalangin, Panginoon, ay para sa lahat, O Diyos. Ito po, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, sa iyong kapurihan, sa iyong kabutihang loob, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Puspusin niyo po ang aming spiritual, Panginoon, sa iyong banal na salita, sa inyong gawain, Panginoon. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, kung ano man, Panginoon, ng mga kasalanan na nagawa namin. Kayo po ang magbigay, Panginoon, ng kalakasan sa aming mga sarili, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang tunay na makapaglinis sa aming spiritual, Panginoon, sa nawa, Panginoon, na mapuspusa sa inyong salita, O Diyos. Kami ay tunay, Panginoon, na sumunod sa inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong gabay, sa blessings na natamo namin kahit sa panahon ng pandemic, O Diyos. Ay tunay nga, Panginoon, na ipinakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga anak, O Diyos, na hindi mo pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat, O Diyos. Ito po ang aking dalangin, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Ang pangalawa na mananalangin, na mayroon po sa mga ilang ipananalangin, ay si Ian Canaria. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to, sa gabing ito, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin upang magtipon-tipon, upang makinig ninyong salita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po sa bagong araw na dumating sa amin, Panginoon. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa araw-araw na kasalanan po na amin nagawa. Sorry, Panginoon. Panginoon, dinadalangin lamang po namin ang inyong mga anak, Panginoon. Kaming inyong mga anak, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katatagan ng puso, Panginoon. Isang pusong puro, Panginoon, na nananalig sa inyo, Panginoon. At Panginoon, dinadalangin po namin ang pagtaas ng bilang ng small group, Panginoon. Naway ang bawat kabataan, Panginoon, na umahati ng small group, Panginoon, ay maging leader, Panginoon, ng inyong simbahan, Panginoon, upang mas mapalawag ka po namin, mas mapalawag ka po ang paglaganap ng inyong salita, Panginoon. At Panginoon, dinadalangin po namin na gawin niyo po kaming instrumento, Panginoon, instrumento sa aming mga pamilya, na kami ang maging tulay upang mas makilala ka po nila. Gamit kami, Panginoon. At Panginoon, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang bawat leader, Panginoon, sa inyong simbahan, Panginoon. Gabay niyo po sila, ingatan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng katatagan ng puso, Panginoon, na umiwas sa bawat temptasyon na dumarating
sa bawat araw, Panginoon, na maging matatag sila sa araw-araw, Panginoon, na ang kanilang kalusugan ay maging malusog, Panginoon, maging sagana, Panginoon, spiritual at physical, Panginoon. Ang pinakuli, Panginoon, pinadalangin po namin, Panginoon, si Pastor, Panginoon. Ingatan niyo po siya, Panginoon, sa araw-araw. Gabayin niyo po siya sa araw-araw. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, physically, spiritually, Panginoon, mentally, Panginoon, upang magpatuloy, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Alam ko po, bibigyan niyo rin po si Pastor, Panginoon, ng katatagan ng puso, Panginoon. Yan na pong bahala sa amin lahat, Panginoon. Kailangan po ang aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangatlo po na manalangin para sa atin ay si Geraldine Hongko. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay samahan niyo akong manalangin patungkol po sa ating church. Let's pray po. Yes, Lord God, Panginoon, Ikaw lamang Ama, ang aming pinupuri, Lord, sinasamba at pinararangalan. Panginoon, patawarin mo kami, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga nagagawa po namin pagkakasala. Humingi nga po kami, Lord God, ng kapatawaran. Panginoon, ipinapanalangin po namin, Lord God, ang aming pastor, Panginoon, gayon din, Lord, ang mga leader, Panginoon, ng aming church, Panginoon, na bigyan mo nga, Lord God, ng magandang kalusugan, Panginoon. Gayon din, Lord, bigyan mo nga sila, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Panginoon. Sa gayon, Lord God, is magampanan po namin, Panginoon, ang tungkulin namin, Panginoon, sa aming mga ministry, Panginoon, na mas lalo pa nga po kami, Lord God, maging effective, Panginoon, sa gawain, Panginoon, sa aming simbahan, Panginoon. Lukubin mo nga, Lord God, ng iyong banal na espiritu, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, at itago mo kami, Lord God, sa iyong likuran, Panginoon. Gayon din, Lord, pinapanalangin namin sa iyo, Lord God, ang aming mga small group leader, Panginoon, na mas makapag-disciple pa nga po kami, Lord God, ng iyong totoong disciple, Panginoon. At Panginoon, maging effective din po, Lord God, sa iyong gawain, Panginoon. Lord, patatagin mo nga, Panginoon, ang aming church, Panginoon. Patatagin mo nga, Panginoon, ang aming mga members, Panginoon, ng church, Panginoon, na mas lalo ka nga po namin, Panginoon, purihin, Panginoon, sambahin, Panginoon. At Panginoon, we love you so much, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa lahat, Panginoon, na blessings, Ama, na pinagkakaloob mga Panginoon sa JCC, Panginoon. Nawa nga po, Lord God, mas lalo mga Panginoon, pagpalain, Panginoon, ng JCC, Panginoon, ng aming church, Panginoon, at lukubin, Panginoon, ng iyong banal na espiritu, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Lord, sa lahat-lahat. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. At ang pang-apat po ay si Sister Tess Artanga. Magandang gabi po sa ating lahat. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoong ngayong gabi. Nais ko po ngayong gabi na ipanalangin ang tungkol sa ating gobyerno, sa ating bayan, at sa gawain sa ministry natin sa Panginoon. Halina po, umpisa na po natin, manalangin na po tayo. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sapagkat kayo po ay mabuti. Salamat po sapagkat kayo po ang nagsabi na kung mayroon po kaming mga kabigatan ay pwede naming ilapit sa inyo. Kung kaya't ngayong gabi, Ama, nais po naming purihin ka, pasalamatan, at hinihingi rin po namin, Panginoon, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming puso at isipan upang magkabigay kami ng kaluguran sa inyo. Pinupuri ka po namin sapagkat ipinagkalooban mo kami ng kapatawaran. At ngayong gabi, Lord, akin pong itinataas sa inyo ang aming bansa. Patuloy po namin nilalapit sa inyo na turuan mo po at tulungan ang aming Pangulo na magkaroon ng katalinuhan na tanging nagmumula lamang sa inyo.
Turuan mo po siya, O Diyos, na matutong magpasakop. At patuloy niyo pong gabayan sa araw-araw niyang mga ginagawa, Panginoon, para sa aming bansa. Ganon din po, Lord, nais ko pong idinadalangin ko rin po yung mga nasa ibaba. Kayo rin po ang manguna sa kanila, mga nasasakupan niya, Panginoon. Pagharian mo rin po sila upang magkaroon sila ng pagkakaisa at pagmamalasakitan. Patuloy din namin, O Diyos, dinadalangin ang bayan ng Angono. Nagpupuri po kami, O Diyos, sapagkat napakaganda po ng mayroon pong balita, Panginoon, mabuting balita na amin pong nalaman na 8 po sa mga baryo o bayan na nagkaroon ng COVID-free, Panginoon. 0 COVID, Panginoon. Kaya pinupuri ka po namin. Patuloy ka pa po, Panginoon, na kumilos na matutunan ng mga kapwa ko, Panginoon, na mamamayan na marunong sumunod sa panuntunan, Panginoon, ng bayan namin. Lord, patuloy mo pong pagkalooban ng safety ang bawat isa. At matuto kaming sumunod sa protocol upang mas lalong madali, Panginoon, na yung ninanais nyo na nais yung pagalingin ng aming bansa o bayan ay mas mapapabilis, Panginoon. Nakikita na po namin, O Diyos, yung pag-unat nyo ng yung makapangyarihang kamay. Salamat dahil ang paalala ninyo, kapag ang aming bansa o bayan, Panginoon, ay magluluhod sa inyo, hihingi ng tawad, ay pagkakalooban mo, Lord, ng kagalingan. Ito nga po yung nangyayari ngayon. Kaya salamat, Panginoon, dahil yung sabi niyo, Lord, be still, know that I am God. Opo, Panginoon, kinikilala po namin ng dakilang kabutihan ninyo. Kayo po'y kumikilos at tunay po na nahahayag, Panginoon, kapag ang mga anak nyo ay nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo at nagpupuri, Panginoon. At wala pong imposible sa pangako ninyo na kayo, Panginoong Diyos, ay naroon sa sangandaan upang kami abutin, Ama. Lord, patuloy ko rin pong inilalapit ang mga gawain, ang bawat ministry na ginagampanan ng iyong mga anak. Patuloy ka po, Panginoon, na kumilos. Patuloy niyo pong bigyan ng dalisay, puro dalisay na puso, Panginoon, ang bawat sumasamba sa inyo. Turuan niyo po na marunong kaming magpakumbaba, marunong kaming sumunod, na matutunan namin, O Diyos, yung totoong nagtatapat. Dahil tapat po kayo, O Diyos, sa amin. Sagana po ang iyong biyaya, ang iyong kahabagan, ay hindi nagmamaliw, lalong-lalo na yung pag-ibig niyo, Panginoon, sa amin. Patuloy ka pong malayang kumilos, O Diyos. Inaanyahan ka po namin na malayang tumulong, O Diyos, sa mga taong nangangailangan ng tulong, Panginoon. Turuan mo kaming magpakumbaba sapagkat ito po yung nais ninyo, O Diyos. At ayaw niyo po ng palalo. Kaya, Panginoon, maghari ka, Panginoon, sa aming bansa. Lalong-lalo na, Panginoon, sa bawat puso ng mga kumikilala sa inyo, Lord. Salamat dahil ang mata niyo, Panginoon, ay nakatuon doon sa mga matuwid. At ang iyong tainga, Panginoon, ay nakatuon sa mga kumikilala na may takot sa inyo. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. At patuloy po na iunat po ninyo ang mga kamay ninyo
sa bawat sulok, Panginoon, upang ang bawat mga mananampalataya o hindi mananampalataya, O Diyos, ay maaabot din at makakakilala sa inyo, O Diyos. Salamat po. At tunay po, Panginoon, na bago pa namin mga sambitin ang mga bagay na ito, ay nalalaman niyo na po, O Diyos. Salamat sa banal na presensya niyo po sa oras na to. Thank you so much, Father God. Thank you for loving us. Lord, we love you. We praise you sa gagawin niyo pong pagsagot sa aming mga panalangin. Lord, ang lahat po ng ito ay pawang aming tinadalangin lamang at pinagkakatiwala sa tanging makapangyarihang pangalan ninyo. Amen. Tayo po ay mananalangin para sa ating pangwawakas. At ang isipin po natin, tayo po ay may spiritual na kalalagayan, kaya po tayo ay mayroon confidence na lumapit sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam po namin na ang lahat ng nangyayari sa kapaligiran namin, sa aming environment, ay nasa ilalim ng iyong control. Gayon din kami, Panginoon, na nabibilang sa mga mananampalataya na ang sabi nga, Panginoon, kami ay kabilang sa pamilya mo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay under your control. Ang iyong kapangyarihan, ang siyang nagsisilbing gabay namin upang kami ay magkaroon ng kamalayan, kaalaman na umiwas sa anumang sakuna. Sa gabing ito, Panginoon, hiniling po namin na ingatan mo po kami, Panginoon, laban sa anumang pandemya na kumakalat sa sanlibutan, Panginoon. At tinatagubili namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng gagawin namin sa darating na linggo bilang anibersaryo, 23 years anniversary ng aming church, Panginoon, na ito, Panginoon, maalala namin, maipagbunyi namin ng kami ay nag-observe ng government protocol. Lord, hinihikayat ko po, Panginoon, ang mga kapatiran na makisaya po sila. Sumama po sila, Panginoon, sa anibersaryo na ito, Panginoon. Although ito ay simple lang, ay daraos, Panginoon. Ang sentro, Panginoon, ng aming celebration ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Kaya tiniling po namin, nagabayan mo po kami, Panginoon. Magkaroon po ng sigla ang bawat isa na malaya na dumalo sa iglesia. At tiniling po namin na bigyan mo kami ng tagumpay sa linggong ito na darating. At pagkatapos po, Panginoon, ng maiksing mensahe at ng distribution ng mga gift, Panginoon, ay uuwi po ang bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, na kahit ngayong panahon ay limitado ang kilos ng bawat isa, ay nakakatuwa kami, Panginoon, ng tungkol, Panginoon, sa iyong gabay. Gabayan mo po kami, Panginoon, at ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Kristo. Amen.